napaka-awesome movies. Hello mga awesome viewers. Today is August 9. It's Wednesday and it's already around 3:35 p.m. So today ang check-up ni Brave sa developmental pedia. So dapat May, kaya lang nung March na schedule ako, sabi August na yung earliest. So ito na yung earliest, August 9. Actually, nawala sa isip ko. Ang nasa utak ko, August 19. So, wala kaming dalang mga assessment ni Brave from his therapist. Yari ako kay doktora. Na ano ko lang, nung Sunday, nung nag-check ako kung anong oras. Kasi nanghingi na ako sa mga therapist niya na before August 19, makuha ko yung yung mga assessment niya. Then, nung pagtingin ko dun sa text ni doktora, August 9 pala. So, ayun, wala na. Walang pwedeng ihabol. So, siguro i-email ko na lang kay doktora yung mga assessment na bibigay ng mga therapists. And, dala ko na lang yung mga notes. Yung mga notes ng therapist. Ayan, pakita ko na lang. And, yun. So, alis-alis na rin kami. Punta kami muna ng market. Kasi mga around 4:15 pa daw yung yung check-up niya. Punta muna kami ng market at wala kaming bigas. Actually, hindi pa kumakain tong batang to. Ng lunch, hindi pa kami kumakain. Kasi wala ding bigas sa tindahan dito. Diba? So, pero pinakain ko siya ng pancakes. Nagluto ako ng pancakes kanina. So, and then, daan na lang din kami sa Jollibee bago kami punta kay doktora. We have 30 minutes pa naman. Para Diyan lang naman malapit lang yung hospitals. Paglabas namin sa kanto namin, malapit na lang, dyan lang. As in, parang kung walang traffic, 5 minutes can do. Kayang pumunta doon. Ayun yung alaga ko, inaantok. Where are you going? Tato. Jollibee. What is this? Jollibee. And then, after you go to Jollibee, where will you go? Tato. Doktor. Doktora. Agila. Oo. Doktora will ask you. Brave. What do you do in the house? What will you say to doktora? House. Oh, what do you do in the house? You? Wash. What? Dishes. Wash dishes and then? Fold. Fold. Blanket. And then you? Sweep the floor. Very good. Kasi baka tanungin siya ng mga nagagawa niya na. And very good naman si Brave. Pagdating sa pre-book, best in pre-book nga yan eh. High five. High five. High five. Sige na guys, we're going. Nag-drive-thru na lang kami sa it's already 4:01. Mamaya na kami mamalengke kasi ang traffic. Pero dyan na lang, malapit na lang. Pero, syempre, hindi naman kami sakto 4:50 mga port. It's already past 4. Yan, kaya kain na lang yung batang majuba. Nakaharang to. So, nakadaan na sana kami. Nakaharang si tricycle. Blocking the driveway. Yan, mga traffic. We are here. 1 minute away lang from Jollibee. Dito na. Ito yung Bacoor Doctors Hospital. So, hindi na kami namalengke. Traffic nga kasi kanina haba. Baka maalanganin kami. And kumakain pa ito. Wala na kasi kami bigas. Walang bigas. Kawawa naman si Brave. Rice is life pa naman kay Brave. Yan. So, antayin ko lang tumatapos. And then, akyat na kami. 4:15 yung sinabi ng doktora. Sana andyan na siya. Kasi alam niyo naman ang mga doktor, minsan nagpapaantay ng napakatagal. Pero, sa mga developmental pedia naman, hindi kasi grabe, hectic ang nila. Ang nagiging lang is yung pag-una ka, yun, medyo nalilate. Pero siguro naman, kasi 3:45 yung original, binago lang ni doktora kagabi, 4:15. So, ayan, antayin lang natin matapos kumain tong matutoy na ito. Ayan, and balitaan ko kayo guys, and sana maganda ulit ang balita para kay Brave. And hoping naman ako na magiging maganda naman yung mga balita. Kasi last year, kung naalala nyo, pwede na siya huminto sa mga basic therapies niya. And yung kanyang isang therapy, yung prompt, which is specialization ng kanyang speech therapy is
until this year na lang. Magta-12 na siya sa October until this year na lang. And i-retain na lang namin yung speech tutorial niya saka yung Orton Gillingham. Yung Orton Gillingham, pag natuto na siya magbasa ng tigil na din yun eh. Siguro hanggang pa isang taon din lang natin Orton Gillingham. Siguro by that time, okay na sa pagbabasa si Brave. Kasi nag-improve naman na siya ngayon eh. Yun. So, see you later guys. Balitaan ko kayo. Second. 2,000 years later. Hello mga ka-awesome viewers! So, it's already almost 11 o'clock. And, tulog na yung alaga ko. So, since hindi tayo pwedeng mag-video sa loob ng clinic ni Doktora, kwentuhan na lang tayo. Storytelling na lang muna tayo. Masaya naman ako dahil malaki naman ang in-improve ng aking anak. Yun, and then may mga blanco dati na ngayon may laman na, kaya nakakatuwa. Yun, and hindi ko nga nadala yung yung mga niya from therapies at lutang ang iyong nanay na sutil. Ang nasa isip ko talaga August 19 August 19 ng ang check-up niya. Yung pala August 9, Diyos ko Lord. Kaya wala pang binibigay. Next week pa nila bibigay. And then sabi ko kay Doktora, email ko na lang. Pero nilala ko naman yung mga notebooks niya. Yung Saka, hindi naman kasi masyadong babasahin ni Doktora. Yan yung pinaka-latest lang babasahin niya dun sa mga notes. Pero ang bibigyan niya ng yung actual na pinapagawa niya kay Brave. Yun, so far, lahat naman nag-improve. So, si Brave, ganun pa rin ang age niya is ranging from 5 years old to, yung speech niya pala, ganun pa rin, 3 years old. Pero wait lang, i-compare ko lang yung sa dati. Yung sa speech niya, nag-improve naman yung sa speech niya. Months lang. Kasi nga, yun nga, hindi pa siya masyadong nagsasalita. Pero, sabi ni Doktora, mas naiintindihan niya ng mga sinasabi ni Brave. Yun. So, ang niya yun, sa mga naman, yung personal, social, all in average, parang nasa, hanggang 7 years old ang utak ni Brave. Yan, lagi nakasulat, very good behavior daw talaga si Brave. Yan, Pero yun nga, medyo fidgety siya. Yun nga, pag yung galaw ng galaw, ganun. Pero, very good siya. Better work behavior, good compliance, and consistent social response, meaningful eye contact. Yan, may mga ganyan-ganyan na ngayon si Brave. Tapos, yung vocabulary niya talaga, ini-improve, pero mababa pa. Answer simple questions, yan. Yan. Tapos, ang unang-unang tinanong ni Doktora kay Brave, tumagal din kami less than an hour. Ang unang-unang, lagi niya tinatanong kay Brave, anong plano namin kay Brave, and ano na yung nagagawa niya na mga self-help skills. Yun. Hindi ko dinadala ang card sa school academics. Hindi tinatanong ni Doktora yun. Ang importante kay Doktora kung ano na yung kaya niyang gawin sa bahay, yung ganon. So, ayan. Sinagot siya ni Brave. Kasi tinanong ako si Brave. Kasi alam ko tatanungin ni Doktora yun. Sabi ko, you tell Doktora, the things you do here in the house. So, sabi niya, sinulat ni Doktora, washing dishes. Kasi, kahit na yung plato niya lang inuhugasan niya, still, he can. Maingat siya sa plato. Babasagin ng mga plato at baso namin dito. Kasi, ayaw ko ng plastic. Pati sa friends, ayaw ko din ng char. Yun. And then, sweeps floor, which is pinaka-hate niya, mag-sweep ng floor. Tapos, ano pa ba yung sinabi niya? A fold blanket. Yan. And then, nagpo-fold na din siya ng mga socks, ng undies niya, yan. Kahit pa paano, natuturuan ko na siya. Then, yung damit niya, hinahanger niya mag-isa. And, ang hindi pa siya, is yung tying ng kanyang shoes. Hindi pa. Hindi pa siya masyado. Pero, tuturuan natin. Oo. Ano pa ba? Ayan, meron pa rin siyang, flapping of hands, yung ganyan. Finger yung ganyan, yung mga ganyan, finger mannerism, mga ganyan. Which is, yun, part of steaming niya talaga. Pero ang nakakatuwa talaga, yung sa academic, competencies niya,
Nagkalaman na, guys. Ayan, no. Ano siya? 6 to 6.5 almost 7 years old na yung single word reading, which is, nakatulong ang Orton Gillingham sa kanya, nakakapagbasa na siya kahit papano. Tsatsagain lang talaga. Pero kahit papano malaki na in-improve niya sa reading. And then, math niya may 6 years old na din dahil pinasolve siya ng simple addition and subtraction. Pero kaya naman niya na yung, sa addition kaya niya na yung regrouping with and without regrouping. Ang nahihirapan lang siya sa, sa borrowing sa subtraction. Oo, ang tagal na namin nandun, paulit-ulit kami. Ganun talaga, guys. Kahit na pina-follow up ko pa rin sa bahay, may little factor talaga siya na minsan na niya, yung plus and minus na paghahalo niya. Pero kaya niya nang gawin yung basic. Nalilito lang siya. Pero andun na, yun. So, yun lang yung ko. Ayun, taka ito. Pinayagan na nga siya na stop na. So, hanggang December na lang yung kanyang prop, yung specialization ng speech. Kasi sa naman niya, Orton Gillingham niya is parang nako-cover na din. Oo, pahingan na kami sa ang mahal 1-1. Papaalam na kami kay Teacher Moki. Actually, nagpaalam na kami. Oo, kasi dapat last year pa, pinayagan ni Doktora. Sabi ko hanggang mag 12 years old kasi yung parang may boundary yung sa age na dapat may matutunan siya itong within the age na to. Kasi this is the last, pag nag-12 siya, yun na ang ilang months na lang 12 na siya, yun na yung parang, tawag dito, end of childhood niya. So, pag nag-13 niya, teenager na siya. Yun. So, dapat may mga maituro pa rin. So, habi ko pag nag-12 na siya, sa October, December stop na kami sa prom. I-retain ko na lang yung SPED tutorial. Kasi, kaya ako siya pinapa-SPED tutorial, hindi dahil hindi ko siya tinuturuan. Still, nag-aaral kami dito sa bahay. Oo, talaga lang follow up ako. May mga assignments pa rin siya sa OG niya. And then, kahit pa paano, inaano ko pa rin. Hands-on pa rin ako. Kaya lang, yun nga, may mga technique kasi ang SPED tutor niya na hindi ko kaalam kasi kailangan ko ng tulong, di ako expert sa sa mga ganyan kaya kailangan ko din yung mga technique nung ating mga SPED tutors na kung paano niya gagawin tong mga bagay na to. Yun. And yung Orton Gillingham talaga is masyadong malawak pa, and then siguro pag natuto na talaga siya, mabilis na siya magbasa, yun, pwede ko na rin naman nang i-stop yung kanyang Orton Gillingham. And yung sa SPED tutorial naman, pag natuto na rin siya, hindi pa kami kakatungtong ng multiplication and division. At saka yung simple questions. Doon tuwa nga si Doktora, ang dami niya nang nasasagot ngayon, promise. Although, hindi pa sa age niya. Pero still, I'm thankful na yan, nag-improve pa rin si Brave. Every year na pumunta kami kay Doktora, meron at meron siyang improvement. Malaki o maliit, still, we are thankful na kinakaya ng anak ko. Yun. And pagdating naman sa academics, hindi naman ni Doktora, nakakatuwa din naman na kinakaya din niya. Kinakaya din niya ang kanyang academics. Yan. So, kakastart nga lang ng nila, ng school year nila. So, grade 4 na siya. Next year, grade 5 and grade 6, graduate na siya. Tingnan natin kung kaya pa niya mag-high school, grade 7, grade 8, hanggang grade 12 kasi ang SPED sa MIPS. Tingnan natin, may mga plano naman kami. Kaya lang kasi ang nakikita ko, masaya siya sa school talaga. Ayaw ni Brave na hindi pumapasok. O pag naka-uniform siya, suspended ang classes, magagalit siya, ganun. So, yun lang guys. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maging thankful lagi tayo sa mga magulang na katulad ko. Maging thankful talaga tayo, malaki o maliit man yung improvement ng mga anak natin. Ano man yan, kahit na saang kategorya, basta may in-improve, be thankful. Kasi hindi madali. Hindi madaling magturo ng isang batang may autism. Sabi nga nila yung dati, sinasabi nila yung pagbubutonis nga lang, parang nagtuturo ng algebra sa mga batang may kapansanan. Kaya, hindi ko na talagang ina-expect na matutunan niya lahat sa academics. Katulad ng lagi ko sinasabi sa vlog ko, pumapasok lang si Brave for socialization kasi dalawa lang kami dito sa bahay. Wala siya ibang makausap. Yun, for socialization, kung may matutunan siya sa academics, thank you. Kung wala, okay lang. Okay lang talaga. Kung mahirapan siya doon, I won't make it hard for him.
Yun, kung ano lang kaya, kung hanggang saan niya kaya, kung anong kaya, dun na lang tayo. Ang importante, malusog yung anak ko, mabait na bata. O, ang tawag nila dyan, gentle giant. Okay na yun. Yung behavior niya, number 1. Ipagpapalit ko ang academics at behavior. Yung behavior talaga ang number 1 na concern ko, which is, na-achieve ko na matagal na. Yun. So, yan. Kagadaldal ko. Sumasak na lalamunan ko. Marami kaming surprises sa inyo sa mga parating naming vlog, mga plans namin na sinabi ko na kay Doktor, may mga plans kami na masu-surprise kayo kung ano yun. So, sana nagustuhan nyo aming vlog for today and tulog na yung aking anak and may pasok pa siya bukas. Yun. And always remember, it's okay to be different. Maging mabuti tayo sa mga bata, mga taong may kapansanan katulad ng aking gentle giant na baby. And we'll see you again on our next vlog, guys. Mwah!